Annyeonghaseyo mga chingo! So ito na po ang isa po sa pinakahinihintay po nating balita. Sa ating video mo na ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba tayo pwedeng pumunta sa Korea para mag-aral at magtrabaho. So if you are interested going to South Korea, now this is your opportunity. So watch till the end of the video. Annyeonghaseyo mga chingo! So this is Joshua Koreanong nagtuturo po ng Korean sa Tagalog. So kung napapansin po ninyo, yung population po ng Korea ay pakunti ng pakunti. At napakadaming mga schools mula elementary, nursing, high school, college, marami pong mga school na nagsasara. And that is because of the lack of population. Now, ang program po ni Korean government ay mag-invite ng maraming foreigners from the other country para po sila ay mag-aral dito at magtrabaho dito. And to tell you directly kung ano nga po ba ang mga ways para kayo ay makapunta dito sa Korea ay first, para magtrabaho. Pangalawa, para mag-aral. At pangatlo naman ay para mag-immigrate. Either kayo po ay mag-asawa ng Korean o kaya naman kayo po ay invited by any of the family that are already residing here in South Korea. So una po natin pag-usapan ang number 1 po na ito na magtrabaho. Ngayon, para po tayo ay magtrabaho, ay kinakailangan po natin ng visa. Ganun din po sa ating pag-aaral. Ngayon, kung gusto po natin magtrabaho, Korean government is requiring to pass an exam, and that is the Korean language through EPS TOEIC exam. So, pagka naipasa po natin ito, yan ay isa po sa qualification para po tayo makapunta sa Korea. Ngayon, ito pong EPS topic po na ito ay hindi po siya ganoong kadalian at meron lang po siyang quota na tinatanggap kada taon na pwedeng makapasok dito sa Korea. But if you want a massive, ibig sabihin napakadami ang pwedeng makapasok, there are other ways and that is through study. Ngayon, sa study naman po ay marami pong iba't ibang paraan din. Meron pong mga scholarship from the government, private sectors, companies. Pero ito, may quota din po sila. Konting-konti lang. And lately, here is what we discover. Meron pong mga schools at meron pong mga ways para makapunta sa Korea na wala pong limit of student. Ibig sabihin, 100 man yan, 1,000 man yan, or 10,000 man yan, ay pwedeng makapasok dito po sa South Korea. And that is what we call study and work. It means, for the first 1 year ay kinakailangan mo muna mag-aral, and that is for the visa, para sa susunod na taon ay pwede ka nang mabigyan ng student visa na pwede kang makapag-work or what we call part-time job. So ito pong visa po na ito is accepting more than 34,000 students. So if you are interested in this program, we have 3 categories. First one is the English track. It means English po yung class. You then have to study Korean language para makapasok ka sa Korean. Ngayon, pangalawa naman po ay Korean track. Kinakailangan mo mag-aral ng Korean para makapasok ka dito. At the same time, makakatanggap ka ng scholarship. At ang pangatlo naman ay language school. It means kung nahirapan ka mag-aral, maipasa yung TOEIC exam in the Philippines, you can take this exam here in Korea, but you need to study for 1 year, and that is what we call language school. Ito pong tatlo ay available sa lahat. At kami po, ang gagawin po namin, we're going to assist you from the beginning until the end, and that is all for free. And since we cannot assist all of you, we are only accepting 50 serious at yung totoong merong puso na talagang makapunta dito po sa South Korea. And if you are one of those 50 applicants, wag na po kayo magdalawang isip, register here. To know more about the qualifications, you can check the link here below. Sana po, isa ka po sa ating makasama at makakuha ng inyong pangarap dito po sa South Korea. Kita-kits mga chingo, and I'll see you in our next video. Bye-bye! Annyeong!